Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano ang parating sa inyo, energies for you, in the next 30 days from the time na mapanood nyo ang reading na to. Dahil ito ay isang timeless reading, so anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. Let's see, Leo, next 30 days, what is the energy? Next 30 days. Uy, time to let go. You are leaving a situation. Pwedeng pag-alis sa isang career, trabaho, relationship. Maaring maalis ka sa bahay nyo para mag-explore. Or maaring aalis ka sa isang lugar para mag-explore ng ibang lugar. No? Moving to a new house, to a new place. Flexible. I think kasi meron kang dinidiscover pa sa sarili mo na ayaw mong ilagay yung sarili mo sa isang sitwasyon lang na parang may limitasyon. Oo. So ngayon, mas ine-explore mo pa yung ibang kakayanan mo, abilities mo. You're becoming more flexible, adaptable sa mga pagbabago. You have Treasure Island. Ayan. So papunta ka sa Treasure Island. Papunta ka sa new direction na kung saan dala-dala mo yung mga kayamanan mo. Itong kayamanan na to, hindi lang to material na bagay. Ito rin yung mga learnings mo, life's lessons mo, abilities mo, skills mo. Dadalhin mo yan doon sa kung saan mas dinideserve mo. Alam mo na pinapahalagahan yung worth mo. Okay, let's see what else for Leo. Okay, uy, the Empress. Beautiful. So this is about attracting more abundance sa buhay mo. You are stepping into your own power. Ibig sabihin, mas na meron ka natutuklasan sa sarili mo, mga kakayanan mo. Ayan. And pagiging productive. Marami kang kayang gawin. Yung iba sa inyo, maraming talents. Yung talents na yan, pwede yang maging dahilan para mas mapaunlad mo yung sarili mo. Mas makilala ka. You also have the devil, meron lang ditong temptation. Sa paligid. Sabi nga, do not lose yourself. So, kumbaga, sa journey na yan, yes, maganda yung nangyayari, may mga opportunities na nag-open sa'yo. Kaya lang minsan, no, parang, sometimes we lose ourselves, na nakakalimutan natin na lumingon sa ating pinanggalingan, nakakalimutan natin na minsan itong na-experience natin na isang pinangarap lang natin na hindi natin akalaing mangyayari. Minsan yung iba, lumalaki yung ulo, kumbaga yumayabang, ganyan. But, kumbaga pa rin, stay grounded. Oo. Para mas i-bless. You have the moon. Wow, puro mga major arcanas to. In the next 30 days, parang roller coaster ride for you, Leo. The moon is your emotions, your instinct, your shadow. Yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng realization of your shadow. Ibig sabihin nito na tutuklasan mo na, ito pala yung problema, ito pala yung issue ko, ito pala yung kailangan kong ayusin. Ito pala yung kailangan kong i-improve sa sarili ko. Ganon. Diba? Judgment. Judgment is rebirth. Realizing yung no longer serving you and you are letting that go. For example, meron ka mga unhealthy habits. O yung unhealthy habits mo na yun, aware ka naman na yun ay hindi nakakatulong sa'yo, hindi nakakabuti sa'yo. So, yun na yung realization mo na, okay, it's time to let that go. It's time to rebirth, no? Pagkakaroon ng bagong ikaw. Like, yung iba sa inyo, rebranding, kumbaga. Na kung dati nakilala ka sa ganitong field or ganito yung reputation mo, ngayon may binabago ka na. It's like a new you.
Bagong ikaw. Mm-mm. Wow, you have the Chariot and the Queen of Pentacles. Napakaganda nito, Leo. So, as long as alam mo yung boundaries mo, alam mo kung ano yung mga bagay na dapat mong improve sa sarili mo, yung mga bagay na dapat mong i-let go, there's definitely success coming in sa'yo. Makukuha mo yung gusto mo for your career, for your finances, for your properties. Yung iba, pwedeng makakabili kayo ng sasakyan or any other properties na makakatulong sa pagpapaunlad ng iyong sarili, ng negosyo mo kung may business ka. Let's see ano pa for Leo. Next 30 days. Healing heart. You are healing from your past. Pwedeng mga past issues mo pa yan or mas nagpo-focus mo ka muna para sa sarili mo. You are freeing yourself from a toxic situation. Ngayon, nagpo-focus ka sa stability. Stability ng career, finances mo, mas nagiging flexible ka, and you are focused on your growth, yung pag-unlad mo. Heart with a key, you are welcoming love. Maaring kahit na yung iba sa inyo, even if you are on a healing process sa relationship, open ka pa rin, no? Open ka pa rin for a new connection. Kumbaga, hindi mo sinasara yung puso mo. Mm-mm. Kumbaga, wala kang bitterness. Okay, many options. Maraming options kasi sa'yo. Pwedeng marami kang options for relationships, connections, friendships, or options when it comes to anong path yung tatahakin mo, anong path yung ipupursu mo sa buhay. And maging maingat sa mga yung relationships na yung beneficial, friendship with benefits, ganun. Kasi you might regret it. Meron disappointment. Okay. Yung iba sa inyo, maaring meron sanang potential partner or relationship na hindi natuloy. Maaring may mga na-realize ka sa person na yun that hindi yan yung gusto mo talaga or hindi pala kayo aligned. So, you are healing from that. Ngayon, nagsustrategize ka about your next move pagdating sa sarili mo or pagdating sa gusto mong i-pursue sa buhay. Kasi mas alam mo na ngayon yung priorities mo. Tignan natin sa money, career, finances. Oops, okay. See, you have the Fool. So, you are starting new. Mas naglalakas loob ka ngayon na sumubok ng mga bagong bagay sa buhay mo. You are fully in control of your life, your career. Mas maingat ka sa mga pinapasok mong kontrata, agreements, or mas madiskarte ka ngayon pagdating sa trabaho, career, sa finances mo. Kumbaga, you have this well-calculated risks pagdating sa pagpili ng tamang desisyon. Sa love life, you have the 9 of Pentacles. You have the 10 of Pentacles. Yung iba sa inyo, hindi nyo issue ang love life eh. Mas focus kayo on developing yourself, on loving yourself, taking care of your needs. Lalo na kung may bago kang project, bagong business, bagong career, you are focused on ano yung pwede mo pang i-improve sa sarili mo. Iisip mo rin kasi siguro dahil ang love, nandyan lang yan. So, may mga opportunities, maaring may mga magagandang opportunities na dumarating sa'yo. So, ngayon, di mo muna iniisip yung romantic connections. You don't need someone else. Oh my God. You don't need someone else to fix you. So, maaring ngayon, Leo, ang focus mo talaga is to heal yourself.
Na kung minsan naisipin natin, kailangan ko ng person para, alam mo na, maka-recover agad or maka-move on, mahirap lang yung kung ganun yung reason ninyo, no? Kasi hindi yan matatapos. Never ending yung paghahanap mo ng validation galing sa iba. But this time, you are focusing on fixing yourself. Like, ikaw mismo. Hindi manggagaling sa labas yung tutulong sa'yo. It's within yourself. Okay? So, that is your reading, Leo. Thank you so much. See you again.